Kumusta mga kabayan? At ngayon, risk management tayo, no? So, maraming mga trader ang mga nadulugi, hindi dahil mali ang strategy nila, kundi dahil kulang sila sa risk management. So, ano ang risk management? Risk management ay ang paraan kung paano mo poprotektahan ang iyong trading capital laban sa malalaking losses. So, yung goal natin dito ay i-protektahan yung ating ang ating capital, na hindi tayo matatalo ng sobrang laki sa isang trade lang. So bakit mahalaga ang risk management? Mahalaga ito dahil sa uri ng ating pagte-trade, masyado itong mabilis, masyado itong risky, no? Parang ito na nga yata yung pinaka-risky na uri ng pagte-trade. Pangalawa siya sa sa shorting, no? Sa long position kasi tayo. Without proper risk management, high chance maubos ang account sa mga ilang araw lang, ubos na agad yung yung capital mo. So yun ang iniiwasan natin. So for example, kahit na 70% win rate mo, kung malaki naman ang lugi mo, ang talo mo sa bawat sa bawat pag-trade mo, ubos pa rin ang capital mo, mabilis pa rin maubos yung capital mo. So isipin mo na lang, kung halimbawa kahit na manalo ka ng kung sa 10 beses manalo ka halimbawa ng 7 sa 10, pero yung mga panalo mo halimbawa, let's say na kada panalo mo 100, so sa 7 beses 700 yun, tapos matatalo ka naman sa 3 natitira, yung 3 talo mo naman more than 500 ka, edi 1,500 pa din yun. Kaya mahalaga talaga na i-manage yung risk. Okay, so ano mga key principles ng risk management? Umpisa tayo sa risk per trade rule, no? So ganun na nga, so i-limit mo yung 1 to 2% ng total account balance mo per trade. So kung halimbawa meron kang $10,000, so maximum loss mo mga $100 lang or $100 yung maximum loss mo. So kailangan hindi ka nalalampas doon, kasi ang hirap talagang umalis pagka nakita mong natatalo kaya. Position sizing, so calculate mo lang yung share mo, so kung ilan ba yung share mo, ganun. So yung risk mo na kaya mong matalo sa kada trade mo, no? So dapat iniisip mo yung kung ilang porsyento lang ang pwede mong matalo. So sa atin siguro mga 1 to 2% ganyan. Okay, so laging mag-set ng stop loss. Sa sitwasyon ko, hindi ako nag-set ng stop loss. Mas gusto ko yung ako yung nagano, kasi may time na ma-feel mo talaga na okay pa siya, no? So kung between 1 to 2% okay pa rin yun, tapos mag-out na lang ako pagkaan. So pero mas maganda kung mag-umpisa ka, mag-set ka muna ng stop loss, risk to reward ratio mo. So dapat 1:2 ganyan, 1:3. So kung 1:2, okay, alright lang yan, no? 1 to 3 mas maganda. Kung yun yung ratio mo na sa isang talo mo, 3 panalo, mas okay yun. Tapos i-limit mo lang yung yung risk mo, no? Tapos never enter trade with less than 1 to 1.5 ratio. So tingnan nyo yung natin dito. Halimbawa etong sa sample natin, no? So eto siya, tanggalin muna natin to. So eto yung tingnan mo dito, na reject siya dito, 486. So halos pagdating dyan, no, nare-reject yung nare-reject sila. So
kung alam mong nare-reject na siya dyan, ilagay natin yung line natin. Kung alam mong nare-reject na siya dyan, kung ano ba dito, so mag-e-enter ka na dito 450, no? 450. So 450 mag-i-start yung susunod na candle natin. Tapos i-anticipate mo na mare-reject uli siya ng 486. So from 450 to 486, so meron kang 36 na target. Yung 36 cents na target mo yun, so hindi ka nabababa dun sa 36 na yun sa ano mo, sa i-anticipate mo na loss. So siguro mga 10 cents ka pababa, so hanggang dito ka lang pwede. So dahil nga i-anticipate mo, pero pag umangat siya lalo, nilampasan niya itong pero pag nilampasan yung 486, mas maganda. Pero i-anticipate mo na agad na mare-reject siya dyan kasi nga may rejection tayo dito. Okay, so avoid over trading. So more trades, more exposure, more losses. Mas malaki yung pagka mapapansin mo pagod ka na ganun, tapos lalo na pagka natatalo ka, mas lalo kang na mag-trade. Kaya avoid mo yung dapat pilitin mo maka-relax. Okay, tapos syempre isa pa dun na kailangan A-quality setup lagi yung trade mo. I-check mo lahat yung mga kung mapapansin yung video natin last week na yung kung paano pumili ng A-quality stock, no? So dapat A-quality lang talaga. Yung mga common mistakes, no, so lahat naman tayo alam natin na risk ito, so andyan talaga yung pagkakamali. So yung mga common mistakes dyan, yung hindi ka nga gumagamit ng stop loss. So kailangan lagi kang stop loss, alam mo kung kailan ka lagi nag-i-stop, no, lalabas sa pag-trade. Trading with emotions, naku, napakadelikado niyan kasi nawawala ka na sa strategy pagka alam mo yun, pagka gustong-gusto mong bumawi. Tapos ignoring position, sizing, minsan ang laki-laki ng sizing mo na kahit na alam mo hindi ka sure, diba? Gusto mo lang makabawi, so i-avoid yun, no? Okay kabayan, kung gusto mo pa matuto ng tamang trading, huwag kalimutan mag-subscribe sa Risky Game by Kabayan Day Trader. Salamat. Hanggang sa muli.